kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Pera, bagay sa mundo na pinakaimportante sa buhay ng tao. Sino ba naman ang may ayaw sa pera? Lahat tayo ay nagsusumika para magkapera dahil ito ang bumubuhay sa ating mga tao mula pagkain, tahanan, damit, pag-aaral, pagpapagamot at kung ano-ano pa ay talagang kakailanganin mo ng pera para mabili ang mga ito. Kaya hindi nakatakataka kapag may mga taong gagawin ang lahat para lamang magkapera. Nang maupong presidente si Rodrigo Roa Duterte ay naging mabangis ito sa mga taong sangkot sa ipinagbabawal na bato. Sila ang mga taong gusto ng mabilisang pera kahit na sila ay nagiging instrumento na sa pagkasira ng kinabukasan ng mga kabataang gumagamit ng kanilang ibinebentang ilegal na bisyo. Para maging epektibo ang kampanya ng Pangulo ay kakailanganin niya ng mga taong mapagkakatiwalaan, mga tauhang bibira kapag manlaban ang mga taong sangkot sa kalakaran ng ilegal na bato. Isa na rito ang tahimik, mahinhin kung gumalaw at mahinahon kung magsalita pero kinakakatakutan ng mga ilegalista. Siya si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido na tubong San Miguel, Surigao del Sur. 1996 nang makapasok si Espinido sa PNP at ang kauna-unahan niyang assignment ay sa Regional Mobile Group 7 sa Negros Oriental. 2005 nang siya'y madistino sa siyudad ng Ormoc. Tiklo ang mayor doon na si Eric Codilla dahil sa kanyang illegal logging activities. 2010 nang siya'y maging chief of police ng Gandara Municipal Police Station sa Samar, hindi nakapalag ang dating mayor doon kasama ng kanyang mga goons nang sila ay pagdisarmahan at hulihin ni Jovi Espinido. July of 2016 nang siya ay inassign sa Albuera, Leyte. 5 buwan nang makalipas ay tumba ang mayor doon na si Rolando Espinosa nang ito'y pasukin ng mga kapulisan sa loob mismo ng kanyang selda. At syempre, ang ending ay ang gasgas na rasong nanlaban. July 30, 2017, tumba na naman ang kinakakatakutang anak ni Ongkoy na nagtayo ng grupong Balileng. Hindi na nakaporma pa si Usame City Mayor Reynaldo Paruhinog kasama ng ilang mga kasamahan nito sa loob ng bahay nang pasukin sila ng grupo ni Espinido sa isang lehitimong raid. Matapos ang pangyayari na yun, ay nagsilabasan ng mga haka-hakang re-resba kumano ang mga tauhan ng mga Paruhinog. Pero hindi nagpatinag si Espinido dito at sinabi niya, halatang halata, very obvious na may nangyari na nung una na sila nagretaliate talaga, no? In which ilang pulis namatay. So ganoon. So inasahan natin yan. Hindi naman tayo takot, kami nga naghanap kung sila magpunta mas maganda. At least papakita natin na hindi duwag yung pulis. Kaya dumating tayo sa Osamis, iniwanan natin ang Liti para hanapin yung Paruhinog. Ngayon, nakita naman, at least binigay ng Panginoon sa atin yan, kaya pinagdasal natin, wala man tayo. At saka yung retaliation, sige, mas maganda kay policeman. Trabaho man yun sa pulis. So far, sir, walang nangyaring ano man? Wala pa ngayon. Baka bukas or hindi man natin alam kasi ang Panginoon lang may alam. Pero hinintay natin yan. Hindi nga hinintay natin, pinuntahan sila kung saan. Maliwanag ang sinabi ni Espinido na hindi lang nila hinihintay ang nasabing resback ng mga tauhan at sympathizers ng Paruhinog, kundi talagang hinanting nila kung saan man ang mga ito. Umabot rin ito sa radar ng Pangulo at muli na naman niyang binalaan ng mga Paruhinog tungkol sa narinig niyang balak nila. Ito ang maanghang na sinabi ng dating Pangulo. Kanang pamilyahan na Paruhinog, undang namog panghadlok. I will wipe you from the face of the earth. Inanta mo. Tilukon tagin mo dali. Nang lumitaw ang balitang i-a-assign na naman si Espinido sa ibang lugar, ay nag-alala ang mga taga-Usamis dahil paano na lang daw pag wala na ang kinakakatakutan ng mga kriminal sa kanilang lugar. At baka raw babalik na naman muli ang mga nangyayaring tudasan doon. Sinagot naman ito ni Espinido at sinabing, alam nyo, in fairness naman sa mga pulis natin, parehas kami ang misyon. To enforce the law without fear or favor. Yun man lang, to maintain peace and order. Hindi naman, wag naman kayo sa ganun na si Espinido lang talaga. Hindi nyo lang nakikita yung iba. But then,
Makikita nyo, pagka may mga palit na sa akin, kita nyo mas magaling. Sa bawat lugar na may hinihinalaang politiko na sangkot sa iligal na bisyo, ay pangalan kaagad ni Espinido ang lumalabas na i-assign sa kanilang lugar. Rason para kabahan ng mga mayor doon. Kahit pa na hindi naman daw sila sangkot sa nasabing kalakaran. Pero ang kinakakatakutan nila ay ang palpak na listahan ng mga sangkot sa iligal na bisyo kung saan ay marami ang mga nailista noon. Kahit pa na wala naman pala silang kinalaman. Simple lang ang paalaala ni Espinido sa mga politikong ito. Kung sinong involved na mayor, mag-resign na lang. Yun yung warning mo na sa mga kung saan ka malilipat, kung sino yung involved na mayor mag-resign na. Bakit sir? Bakit sila kailangan mag-resign? Para umaba pang buhay ba? Isa si Nooy Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa mga pinag-initan ng dating Pangulo sa paniniwalang sangkot ito sa iligal na bisyo. Mabilog, I will tell you again, Mayor, dinadawit ka. For the longest time, updated list na niyangga. Ito sa totoo lang, ngayon pang wala na nangyari, baka gusto mo nang tapusin ang connection mo. Pinasilip pa ng dating Pangulo ang bahay ng mayor dahil raw sa sinasabi nilang isa itong mansyon at baka pinaniniwalaan nilang galing sa iligal na bisyo ang perang ginamit sa pagpatayo dito. Mabilog has sent word that he wants to talk to me. And I have some lifestyle check on him. His house is like a palace in... Yung bahay niya talagang pinasilip ko sa mga NBI pati BIR. Kinabahan ng gusto si Jed Mabilog sa posibleng mangyari sa kanya kahit na wala pang ebidensya na makakapagturo sa kanya na siya ay sangkot sa iligal na bato. Kaya siguro naisip niya na bago pa man siya matodas ay sisipat na ito para hindi mangyari sa kanya ang nangyari sa iba kahit na wala pang matibay na ebidensya. Taong 2020 ay nangyari kay Jovi Espinido ang nangyari noon sa ilang mga politiko na kahit kilala pang lumalaban kontra sa iligal na bato ay naipasama pa ang pangalan sa listahan ng mga protektor ng kalakaran. Isa sa mga mayors na hindi nakaligtas rito ay si Tanawan City Mayor Antonio Halili. Tinoda si Halili ng isang sniper noong July of 2018. Kahit gano'n na kabuwis buhay ang ginawa ni Jovi Espinido para lang malipon ang pinaniniwalaan niyang anay sa bansa ng mga protektor ng iligal na bato. Sa huli ay nasa listahan pa rin pala ang pangalan ni Jovi Espinido. Isa siya sa 357 mga kapulisan na sangkot umano sa kalakaran ng iligal na bato. Sinibak si Espinido sa kanyang pwesto bilang Deputy Chief for Operations and Head of the Drug Enforcement Units ng Bacolod City Police Office. Tikom ang bibig noon ni PNP Chief General Archie Gamboa at sinabi lamang na ang mga iniimbestigahang pulis ay nananatiling inosente unless proven otherwise. Kahit pa noon si Attorney Sal Panelo ay naniniwalang posibleng kapalpakan sa intelligence ang rason kung bakit nailagay sa listahan ng mga pulis na sangkot sa iligal na bato ang pangalan ni Jovi Espinido. Unexpected that there may be some flaws in intelligence gathering. That happens. Sometimes they're even intentional. You are being fed with the wrong info coming from those who are against a particular officer. Hanap mo ba ang smartwatch na maganda, matibay, kumpleto sa functions at higit sa lahat, abot kayang halaga? Eto na siya kaibigan, FeliQ Smartwatch. Hindi kailangang sobrang mahal para lang magka-smartwatch ka. I-try mo na to kaibigan at siguradong magiging isa ka rin sa katulad nilang naging satisfied buyers ng smartwatch na ito. Kargado ito sa features katulad ng mga mamahaling smartwatch kagaya ng Bluetooth calling, social media app, professional fitness courses at marami pang iba. I-order mo na yan kaibigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Hindi napigilan ni Jovi Espinido ang maglabas ng kanyang sama ng loob sa pagkakadawit ng kanyang pangalan bilang sangkot sa iligal na bisyo. Sino ang responsible person at ano ang katibayan niya na ilagay ako sa lista? Yun ang hanapin natin sana. Alam ko kasi yung intelligence process.
Na validation, pagtanggap, validate mo sino, anong credibility ng tao, pinanggalingan ng information. Galit na galit ang PNP chief noon na si Archie Gamboa sa ginawang presko ni Espinido na inupakan niya ang kapalpakan ng intelligence gathering February of 2020. Borado na ang pangalan ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa listahan sa Western Visayas Police bilang kasama dati sa mga aligasyon na siya ay isa sa mga protektor ng iligal na bato. Pero hindi pa lubusang libre na talaga si Espinido dahil dadalhin pa pala ang kanilang findings sa Camp Crame at doon pa muling magkaroon ng sarili nilang investigasyon. At kapag mapatunayang wala talagang involvement si Espinido, ay dito masasabing wala na talaga ang kanyang pangalan sa listahan na hawak ng gobyerno. 2021, nang humarap na naman sa isang dagok ng kanyang buhay si Jovi Espinido nang ito'y pinadalhan ng warrant of arrest para sa kasong 6 counts of homicide na inilabas sa kanila, bunga ng kanilang operasyon kontra sa mga pinaniniwalaang miyembro ng Martillo Gang noong 2017. Sumurrender si Espinido kasama ng 2 pang mga kapulisan na sangkot sa kaso sa police station ng Barangay Aguada. 720,000 pesos ang naging piyansa ng bawat isa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Hindi manadali si Jovi Espinido sa paglagay ng iba sa kanyang pangalan sa listahan ng mga kapulisan na sangkot sa iligal na bisyo. Pero delikado namang mayayari dito sa kaso niyang 6 counts of homicide ang dating kinakakatakutang pulis. Bawat isang kaso ng homicide pag mapatunayang guilty ay mayroon itong 12 taong pagkakakulong na parusa. Kung halimbawa mang puro guilty ang magiging resulta ng sentensya ng 6 na counts ng homicide, ay good luck na lang talaga kapag mapasok ka sa kulungan na may edad na. Pardon ng presidente ang pinakapag-asa mong makalabas ng kulungan habang hindi ka pa ganun katanda. Sadyang ginawa lang ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido ang kanyang mandato bilang pulis, kaya siguro nayari ang mga suspect sa kanilang operasyon. Pero kung halimbawang may sangkot na bara-bara at hindi makatarungang mga diskarte ang nangyaring operasyon at masisilip ito ng abogado ng nag-aakusa, ay delikado ito para kay Espinido. Wala na ngayon sa posisyon at namumroblema din sa kanyang sitwasyon patungkol umano sa ICC si PRRD. Kaya si Espinido ay malamang solong-solo sa pagharap sa kanyang kaso. Ang mga ganitong klaseng kinalalagyan minsan ng mga kapulisan ang kanilang kinakakatakutan dahil maliban sa makukulong ka na, ay wala ka pang makukuha na benepisyo pagkatapos ng mahabang taon na iyong pagserbisyo. Pera-pera lang talaga ang dahilan kung bakit minsan ay makukulong pa ang mga gumawa ng tama. Ilan taong bang sumikat ang pangalan ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido, pero kung sakaling matalo siya sa kaso ay mas matagal siyang makukulong kumpara sa tagal ng isinikat ng kanyang pangalan noon. Ikaw, gusto o ayaw mo bang makulong si Lieutenant Colonel Jovi Espinido? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.